Sa isang marangyang villa sa Colombia, namumuhay ng marangya ang isang international crime boss. Mahigpit na binabantayan ng mga armadong bodyguard ang buong villa. May ugali siyang maligo sa swimming pool tuwing umaga. Habang nasa gitna ng pool, bigla niyang nakita na nahulog sa ilalim ang mamahalin niyang relo. Agad siyang sumisid para kunin ito, ngunit bago pa man niya ito mahawakan, isang maitim na braso ang biglang humila sa kanya pababa, dahilan upang malunod siya. Hindi makahinga ang boss, nagpumiglas, at tumingin pa itaas umaasang mapapansin siya ng mga bodyguard, ngunit huli na ang lahat. Ilang minuto lang, lumutang na ang katawan ng boss sa ibabaw ng tubig. Para maitago ang nangyari, hinawakan ng lalaki ang braso nito, na para bang patuloy pa rin itong lumalangoy. Habang nadidistract ang mga gwardya, bumaba siya sa basement at hinubad ang masikip na swimsuit, inilantad ang kanyang matitigas na muscle. Siya si Arthur, ang number 1 assassin ng organisasyon. Hindi pa kailanman pumalpak si Arthur sa kanyang misyon. Ang dahilan ng kanyang pagiging pinakamahusay ay ang perpekto niyang murder plan. Walang putok, walang bakas na iniiwan. Eksperto siya sa pagtatakip ng krimen. Hindi niya pinansin ang mga sigaw ng mga katulong at bodyguard sa itaas nang makita nila ang katawan ng kanilang amo. Ang akala lamang nila ay nalunod ito sa aksidente, hindi naisip na pinatay ito ng isang assassin. Samantala, sinamantala ni Arthur ang pagkakagulo. Nagpalit siya ng suot ng isang chef at nakihalo sa mga lingkod. Kalma niyang nilisan ang villa, mabilis na pumunta sa kanyang kotse, kinuha ang kanyang gamit, at nagtungo sa tulay. Tiningnan niya ang relo, maingat na kinakalkula ang oras kung kailan daraan ang ferry sa ilalim ng tulay. Pagkatapos ay tumalon siya at kumapit sa buntot ng maliit na bangka. Gamit ang hatik ng makina, madali siyang nakalayo nang hindi nasasayang ang kanyang lakas. Sa loob lamang ng 24 na oras, natapos niya ang misyon. Mabilis siyang bumalik sa kanyang boathouse at sa kanyang liblib na tirahan. Binigyan pa niya ng isang bote ng mamahaling alak ang gwardya bilang bayad sa overtime. Pagkatapos, sumakay siya sa speedboat at mabilis na tumakas. Ang kanyang secret base ay malayo sa mainland upang manatiling lihim ang kanyang pagkakakilanlan at mga misyon. Matapos ang nakakapagod na operasyon, nagpapatugtog siya ng musika upang makapagpahinga. Sunod ay kinuha niya ang impormasyon at larawan ng boss at sinira ang mga ito. Bago pa man siya kumilos, isang buwan niyang pinag-aralan ang target. Ang Mexican boss na iyon ay kilalang kilala bilang isang smuggler na kinamumuhian ng lahat. Palibhasa'y mayabang, hinahayaan pa nitong bugbugin ng kanyang mga tauhan ang mga motorista kung nagkataong nakaharang ang kanilang mga sasakyan sa kanyang daraanan. Simple lang ang moto ni Arthur, para sa kanya, madali lang ang pagbalangkas ng gatilyo, ngunit ang pinakamahirap ay tapusin ang misyon ng walang sinumang makaalam na siya ay naroon. Habang kumakain, binasa niya ang balita online tungkol sa pagkamatay ng boss na di umano'y nalunod sa kanyang pribadong swimming pool. Kontento siya at saka pumunta upang kolektahin ang kanyang bayad. Kada trabaho, kumikita siya ng 1 hanggang 2 milyon, sapat para mamuhay ng marangya habang buhay ng walang inaalala. Nakipagkita siya sa middleman sa isang American-style breakfast diner. Dumating ang isang matandang lalaking may puting buhok, naka-wheelchair, ngunit halatang matatag pa rin ang dating. Siya si Harry, matagal ng kaibigan at katuwang ni Arthur. Ang trabaho nito ay maging tagapamagitan upang maibigay ang bayad ng organisasyon, kaya't mataas ang respeto at pagpapahalaga ni Arthur sa kanya. Alam ni Harry ang galing ni Arthur, kaya't nais niyang ipagsanay dito ang kanyang anak na si Steve. Ayon sa kanya, wala itong silbi at tamad. Hindi sapat ang kinikita para mabuhay, at dahil sa mga utang ay pasan nito ang napakalaking hirap. Dahil sa matagal na nilang ugnayan, agad na pumayag si Arthur. Pagkatanggap ng gantimpala, masayang dinala ni Arthur ang pera at nagpunta sa isang bar para magliwaliw. Kahit isa siyang malamig ang dugong assassin, lalaki pa rin siya na naaakit sa magagandang dalaga. Kaagad na napansin niya ang isang pormadong babae, at alam na ng lahat ang sumunod na nangyari. Matapos ang kanilang sandali, iniwan niya ito ng makapal na perang cash at umalis. Pag-uwi, binuksan ni Arthur ang kanyang computer upang matanggap ang susunod na misyon. Ngunit laking gulat niya nang makita kung sino ang target. Ang organisasyon mismo ang nagutos na patayin niya si Harry, ang matalik niyang kaibigan. Akala niya nagkamali ang manager, kaya agad niya itong tinawagan upang magtanong. Ngunit mariing kinumpirma ng nasa kabilang linya na si Harry nga ang nais nilang ipatamba. Ayaw pa ring sumuko ni Arthur kaya humiling siya ng 10 kasama ang senior manager upang malinawan. Sumakay siya sa isang pribadong eroplano na ipinadala ni Dean patungo sa isang secret address. Paglapag niya, sinalubong siya ng bodyguard ni Dean.
Sa kabila ng itsura nito, isa pala itong world boxing champion na pumayag maging gwardya ni Dean, patunay kung gaano kalakas ang impluwensya ng amo. Habang nasa sasakyan, kausap ni Dean sa telepono ang kanyang anak. Kahit anong klaseng pagpatay ang trabaho nila, tulad ng iba, nais pa rin nila ng maayos na pamilya. Ipinaliwanag ni Dean kay Arthur na 6 na buwan na ang nakalipas, nagpadala ang organisasyon ng 5 operatiba sa South Africa upang harapin ang isang drug lord. Ngunit lahat ng 5 ay namatay sa kakaibang paraan. Wala ring impormasyong bumalik sa organisasyon at tanging ang senior director at si Harry lamang ang may alam tungkol sa deal na iyon. Sa investigasyon, napansin ng director ang kakaibang transaksyon sa bank account ni Harry. Tinatayang $20 milyon ang pumasok dito. Kainahinala, lalo na't ang alam nila, sapat lang ang pera ni Harry para makaraos at pasan pa niya ang mga utang ng kanyang anak. Saan kaya nanggaling ang pera? Doon nagsimula ang hinala. Paano kung ipinagkanulo ni Harry ang organisasyon at ipinasa ang impormasyon kapalit ng pera? Para sa kanila, mas mabuting magkamali ng target kaysa palampasin ang isang traidor. At dahil malapit na magkaibigan sina Arthur at Harry, si Arthur mismo ang inatasan na pumatay sa kanya. Mas magiging madali ang paglapit at mas ligtas para sa organisasyon dahil walang maiiwang bakas. Mayroon lamang siyang 48 oras para tapusin ang misyon, kung hindi ay siya naman ang huhulihin at papatayin ng organisasyon. Dito labis na nabagabag si Arthur, sa pilitang haharapin ang ideya na siya mismo ang papatay sa matalik na kaibigan. Sa kabilang banda, habang nagtatrabaho, nakatanggap si Harry ng tawag mula kay Arthur. Binalaan siya nito na agad lisanin ang gusali dahil naniniwala ang organisasyon na ipinagkanulo niya sila at may papatay na paparating. Agad na kinuha ni Harry ang mahahalagang gamit, hindi rin nakalimutang dalhin ang kanyang baril para sa sariling depensa. Sinunod niya ang utos ni Arthur na dumaan sa elevator route na nagpa-short circuit sa buong electrical system ng ika-18 palapag, dahilan upang mamatay ang lahat ng security cameras. Mabilis siyang nagtungo sa emergency elevator at dumaan sa isang sikretong lagusan patungo sa katabing gusali. Nang makalabas si Harry sa parking lot, labis siyang nakahinga ng maluwag nang makita roon si Arthur. Ngunit nang lumingon siya at makita ang lubos na winasak na sasakyan, sa kanya, lubusang naunawaan ang tunay na intensyon. Inamin ni Harry na ipinagkanulo niya ang organisasyon at pinuri si Arthur sa mahusay nitong pag-ayos ng lahat. Walang nakuhang footage ang mga security camera at posibleng magmumukhang isang staged robbery murder ang buong eksena. Mula sa kanyang katawan, inilabas niya ang isang pilak na baril, hindi upang barilin si Arthur kundi upang dagdagan pa ang ilang bala para mas magmukhang totoo ang engkwentro laban sa mga magnanakaw. Ibinigay niya ang baril kay Arthur. Tinanggap ito ni Arthur at itinutok mismo sa dibdib ng kaibigan. Bilang isang assassin, bawal sa kanya ang lumuha. Matapos ang libing, nagtungo si Arthur sa puntod ni Harry upang dalawin ang dating kaibigan. Doon niya nakilala si Steve, ang anak nitong dating pasaway. Ngunit matapos mamatay ang ama, naging mas kalmado at masunurin si Steve. Lumapit siya kay Arthur upang bumati, at sabay silang sumakay sa kotse papunta sa dating tahanan ni Harry. Pagpasok nilang dalawa sa bahay, inalok siya ni Arthur ng tulong pinansyal, ngunit tumanggi si Steve. Balak niyang ibenta ang kanyang kotse upang magkaroon ng sapat na pera para makabili ng mas maraming baril at ipaghiganti ang kanyang ama. Kahit mukha siyang palaboy, lubos niyang iniyakan ang pagkamatay ni Harry. Iniisip kung anong klaseng anak ng demonyo ang babaril sa isang matandang nakaupo sa wheelchair. Nangako siya na ipaghihiganti ang kanyang ama, ngunit pinaalalahanan siya ni Arthur na mag-ingat bago ito umalis. Habang nakaupo si Steve sa kanyang kotse at naghihintay ng kaibigan, isang itim na binatilyo ang lumapit sa kanya. Bigla nitong itinapat ang baril at inutusan siyang bumaba sa kotse. Isa pala itong carjacker. Galit na galit si Steve sa pagkamatay ng kanyang ama at inisip niyang konektado ang lalaking ito sa pangkat na iyon. Kaya't hinawakan niya ang braso nito at ibinangga ng malakas sa kotse, dahilan upang mapasigaw ito sa sakit. Hindi pa doon natapos, sinipa pa niya sa tiyan at mukha bago bunutin ang sariling baril upang barilin na sana ang kawawang magnanakaw. Ngunit dumating si Arthur sa tamang oras upang pigilan siya. Hinayla niya si Steve pabalik sa kotse at tinakot ang carjacker na huwag nitong ibubunyag ang nangyari ngayong gabi kung ayaw nitong mamatay. Samantala, si Steve ay kumalma rin sa huli at umalis na nanginginig sa takot. Kinabukasan, muli siyang lumapit kay Arthur upang magmakaawang maturuan siya bilang assassin, at nagkataon namang nasalubong niya ito habang naglalakad sa kalsada. Tinanggihan siya ni Arthur, ngunit mariing sinabi ni Steve na ang matanda ay labis na tumulong sa kanya noon. At ngayong siya ay nahihirapan, bakit naman hindi siya matutulungan pabalik? Para kay Arthur,
Tila wala itong utang na loob, kaya hindi na niya ito pinansin. Sumakay siya ng kotse at umalis. Ngunit nang muling tumingin siya sa larawan ng kanyang yumaong kaibigan, at dahil nais niyang makabawi, muling nakipag-ugnayan si Arthur kay Steve upang simulan siyang turuan at gawin ding assassin tulad niya. Eksaktong alas 7 ng umaga, tulad ng kanilang napagkasundoan, dumating si Steve sa isang pet store. Ipinaliwanag ni Arthur sa kanya kung bakit tinatawag na mechanic ang kanilang propesyon, sapagkat espesyalista sila sa paglutas ng mga problema, nagtatrabaho batay sa kontrata kapalit ng pera. Nagkunwari si Steve na alam niya na ang lahat tungkol sa trabahong ito, iniisip na napakadali lamang para sa kanya. Ngunit malamig na sinabi ni Arthur, wala ka talagang alam. Labis itong ikinagalit ni Steve at sinagot siya na hindi rin niya kilala kung sino siya. Ngunit laking gulat niya nang bigkasan ni Arthur ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya, mula pagkasilang, edad ng kanyang ina nang ito'y mamatay, hanggang sa lahat ng record niya sa krimen noong high school. Lahat ng ito ay malinaw na nakabaon sa alaala ni Arthur. Doon tuluyang humanga at sumuko si Steve. Ipinilit ni Arthur na mag-alaga muna si Steve ng aso dahil gusto niyang turuan ito ng kakayahang makihalo sa ordinaryong tao at huwag palaging kumikilos ayon sa emosyon. Tulad ng nangyari kagabi, kailangan niyang matutong magtayo ng panlabas na anyo ng isang mabait na binata, madalas naglalakad ng aso, at ang tanging libangan ay paglutas ng Sudoku puzzle sa isang coffee shop para walang makakahinala na ang isang simpleng binata ay sangkot sa pagpatay. Matapos ma-develop ang ganoong habit, sinimulan na siyang turuan ni Arthur ng shooting skills. Unti-unting gumaling si Steve. Sa simula, butas lamang ng puno ang kanyang natatamaan, ngunit di nagtagal ay kaya na niyang putulin ang isang sementadong blok gamit ang kanyang putok. Sunod naman ay kinailangan niyang pag-aralan ang medikal na kaalaman upang malinlang ang mga kumpanya ng life insurance. Dahil tanging kapag naisip ng insurance na aksidente ang pagkamatay ng target ay masasabi nilang pumasa siya sa pangunahing rekisito ng propesyon. Nang makumpiska ng bangko ang bahay at kotse ni Harry, pansamantalang nakitira si Steve kay Arthur. At habang lumilipas ang panahon, naging eksakto at walang sablay ang kanyang mga bala. Ngayon, oras na para itaas ni Arthur ang antas ng laro. Isinama niya si Steve sa isang totoong misyon. Dumating silang dalawa sa isang lumang apartment building. Ang target ay isang lalaking kilalang-kilala sa black market bilang smuggler ng armas. Sa loob ng gusali, nagkunwari si Arthur bilang isang kliyenteng nangangailangan ng armas, at inutusan ng smuggler na may deliver ito sa loob lamang ng isang araw. Pumayag ang lalaki ngunit humingi ng bayad agad. Habang abala itong nagbibilang ng pera, bigla na lamang nilagyan ni Arthur ng lubag ang leeg nito at sinakaw hanggang mawala ng hininga. Sunod na ginawa niya ang pagtatahi ng peking crime scene. Binuksan niya ang isang pornographic film at inilagay ang unan sa tapat ng katawan ng arms smuggler. Ang dahilan ng pagkamatay na iniwan niya ay di umano'y dahil sa hypersexuality. Sa kabila ng pagtatakang nakikita sa mukha ni Steve, wala pa rin itong sinabi. Pagkatapos, dinala siya ni Arthur sa isang silid na puno ng mga larawan at impormasyon tungkol sa lalaking kanilang pinaslang. Natuklasan ni Steve na bukod sa pagbebenta ng armas, sangkot din ito sa droga, pagbaril sa mga pulis, at iba't ibang kalaswan, ngunit nanatili pa rin itong malaya. Kaya't sa huli, hiniling din ng organisasyon na siya ay alisin. Ngayon naman ay si Steve ang binigyan ng kanyang unang misyon. Ang target, ang malaking lalaking palagi niyang nakikita sa coffee shop. Ayon kay Arthur, ang taong ito ay isa ring mechanic assassin mula sa ibang organisasyon. Mayroon itong regular na schedule, lagi itong nasa coffee shop tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Halos imposibleng lapitan ang target na ito, ngunit mayroon itong dalawang kahinaan, ang mga asong chihuahua at ang paghahanap ng mga batang lalaki bilang kasosyo. Kahanga-hanga ang kalkulasyon ni Arthur, alam niya pati ang paboritong catchphrase ng lalaki at naghanda pa ng mga eksaktong sagot para madaling mahulog si Steve sa loob nito. At nangyari nga, agad na nakuha ni Steve ang tiwala ng target. Inanyayahan siya nitong uminom sa bar. Sumang-ayon si Steve at bumalik muna kay Arthur upang ihanda ang mga gamit. Dito ay inihanda niya ang isang espesyal na gamot na nakakapagpatigil ng tibok ng puso. 6 na patak lamang ay sapat na upang patumbahin ang isang adulto. Habang nakatingin si Steve kay Arthur, puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Kinagabihan, sa isang bar na siksikan sa tao, ginamit ni Steve ang kanyang talento upang mapasaya ang target hanggang halos pumikit ito sa kakatawa. Sa oras na ito'y tumayo ang lalaki, mabilis na tinapunan ni Steve ng ilang patak ng espesyal na solusyon ang kanyang baso ng alak, ayon sa tagubilin ni Arthur. Ngunit sa huli, hindi niya ito nilason. Ang gusto niya ay ang sariling pakiramdam ng pagsakal at pagpatay gamit ang kanyang sariling mga kamay.
Ginamit niya ang taktika ng soft ties type, umalis siya agad, na ikinainis ng target at agad siyang sinundan. Dinala siya nito sa kanyang pribadong bahay. Ngunit muling sinuwi ni Steve ang utos ni Arthur. Mahigpit nitong sinabi na huwag lumaban ng hand-to-hand laban sa malaking lalaking ito, sapagkat higit 2 ulo ang taas nito kaysa sa kanya. Ngunit binaliwala niya ito. Sa bahay ng target, sinimulan nitong akitin si Steve at isa-isang tinanggal ang butones ng kanyang suot. Nakisabay din si Steve, kunwari nagtanggal ng sinturon ng lalaki, dahilan upang ito'y ngumiti sa tuwa. Ngunit sa oras na lumingon ang target, agad na hinayla ni Steve ang sinturon at itinali sa leeg nito. Subalit dahil sa laki ng katawan ng lalaki, agad nitong nahawakan si Steve at ibinagsak siya sa sahig. Kumuha si Steve ng upuan at inihampas sa mukha nito, ngunit walang epekto. Mabilis siyang binuhat ng target at ibinangga sa pader. Hinayla siya papasok sa kusina at inihagis na parang poloka. Sa isang pagkakataon ng pagkakamali ng target, nakakuha si Steve ng distornilyador at sinaksak ito sa tiyan. Ngunit patuloy pa rin ang atake ng lalaki. Matagal silang nagpalitan ng lakas hanggang sa tuluyang napabagsak ni Steve ang target. Paulit-ulit niya itong sinaksak sa dibdib hanggang mababad sa dugo ang damit nito. Bumalik si Steve sa bahay ni Arthur na bagbog at sugatan, dahilan upang labis na minas ang kanyang mentor. Pinagsabihan siya ni Arthur dahil muli itong kumilos ng walang permiso. Dapat ay malinis ang pagkakagawa ng trabaho, ngunit muling hindi siya sumunod. Ngayon, mararamdaman niya ang sakit at matututo ng leksyon. Isang karanasan na dapat niyang baunin. Ayon sa nakagawian, dinala siya ni Arthur sa bar para magliwaliw tuwing may natatapos na misyon. Doon muli niyang nakita ang magandang babae noong nakaraan, kaya agad niya itong sinundan. Si Steve na may hindi rin nagpahuli, agad niyang napansin ang isang sexing babae na may hubog na katawan. Matapos magpaalam sa kanyang kasintahan, dumiretso si Arthur sa paliparan upang kunin ang isang pakete. Maingat niyang binuksan ang kahon, bayad iyon ng organisasyon matapos ang matagumpay na asasinasyon. Doon tumawag si Dean, nagtatanong kung bakit siya nagtalaga ng misyon sa iba at lumihis sa kasunduan. Matigas na sagot ni Arthur, tanging kay Harry lamang siya may kasunduan, hindi sa organisasyon. Sa usapan, nalaman ni Dean na ang tinuturuan ni Arthur ay walang iba kundi anak mismo ni Harry. Binalaan siya nitong mag-ingat, baka nag-aalaga siya ng ahas na kakain sa sariling manok. Pagkatapos, nag-atas si Dean ng bagong misyon, isang malaking transaksyon na dapat agad may sigawa. Tiningnan ni Arthur ang file ng target at sagot niya ay iisipin muna bago tatanggapin. Pagbalik sa bahay, sinuri niya ang file at ipinako sa board. Sa video clip, nakilala nila ang target, si Andrew, 45 anyos, nagpapakilalang tagapagligtas. Kumita ito ng milyon-milyon mula sa simbahan at sa mga tagasunod na bulag sa katotohanan. Kasama ni Steve, pinagplanuhan nila ang mabilis at epektibong paraan para tapusin ito. Lumipad sila patungong Chicago, kung saan namamayagpag si Andrew at ang kulto nito. Mula sa malayo, halatang isa itong manloloko. Lalo pang lumala ng matuklasang siya ang sangkot sa pagpatay sa isang madre na nagdadalantaw umano ng kanyang anak. $22 milyong ang ginastos niya upang patahimikin ang isyu. Habang nagmamasid, nakita nilang si Andrew ay maamong anyo kapag may tao, ngunit kapag nag-iisa, bagsak na bagsak. May mga tagasunod pang humihingi ng autograph at pagpapala, lalo na ang isang magandang disipula na halatang nahumaling sa kanya. Sa penthouse kung saan ito nakatira, palihim na nagkabit ng surveillance camera sina Arthur at Steve. Dumaan sila sa plumong system at nakapasok ng hindi napapansin. Sa tulong ng mini camera, natanong nila si Andrew kasama ang personal niyang doktor, si Frank. Mula roon, nadiskubre nilang ketamine ang itinuturok kay Andrew, isang anestetikong posibleng sumalungat sa adrenaline at makasira sa kanilang plano. Ngunit hindi umatras si Arthur. Nang lumabas si Frank upang sumagot ng tawag, agad nilang sinunggaban si Andrew. Dahil high sa droga, wala itong laban. Hawak ni Arthur ang kanyang ulo habang si Steve ay gumamit ng endoscope upang tuluyang sakalin siya hanggang mamatay. Pagbalik ni Frank, bumulaga sa kanya ang bangkay ni Andrew, agad itong nagwala. Habang nakatago, aksidenteng nakabagsak ng tornilyo si Steve. Dahil dito, natuklasan sila ng mga gwardya. Mabilis silang nagkaputukan. Pinatay ni Steve ang isang tauhan, kaya't nag-alarma ang iba at hinabol sila. Sa habulan, binasag ni Arthur ang salamin at tumakbo papuntang bubungan. Si Steve na may nakipagbuno sa mga armadong bantay. Sa huli, parehong nakatakas ang dalawa gamit ang safety rope, ngunit kulang sa haba kaya't napilitang pumasok sa isang apartment. Doon sila nagbihis bilang mga bisita at nakalabas ng hindi napapansin.
Sa paliparan, muling nakatagpo ni Arthur ang isang matagal nang kilala, si Sebastian, dating assassin na di umano'y napatay sa South Africa. Ngunit nabunyag ang katotohanan, si Dean mismo ang nagbayad sa kanya upang pumatay ng mga natitirang kasamahan, magpanggap na patay, at ibintang ang lahat kay Harry. Sa madaling sabi, si Dean ang tunay na taksil. Nagkaroon ng mabangis na laban sa pagitan nila ni Sebastian. Halos mapatay na siya nito nang magamit niya ang pin ng fire extinguisher at isaksak sa mukha ng kalaban. Hindi niya tinapos ang buhay ni Sebastian, itinapon lamang niya ito sa kalye kung saan agad nasagasaan at namatay. Kasunod noon, si Dean na ang susunod. Ngunit bago siya kumilos, nalaman niyang bihag ng organisasyon si Steve. Sa isang tawag, palihim niyang tinuruan si Steve kung saan makakakuha ng baril. Napatay ni Steve ang 3 bantay at nakatakas. Habang nagbabalot ng gamit, nadiskubre ni Steve ang pilak na baril ni Harry sa mga kagamitan ni Arthur. Noon niya tuluyang nalamang si Arthur ang pumatay sa kanyang ama. Ngunit pinili niyang manahimik. Habang naglalakbay, tinanong siya ni Steve kung iniisip ba ni Arthur ang mga taong kanyang pinapatay. Sagot niya hindi kailanman. Ngunit nang muling Zane, umamin siyang pagkatapos ng lahat, oo, nararamdaman niya. Ngunit wala itong kinalaman sa personal na damdamin, trabaho lamang, walang awa, walang pagsisisi. Nagpunta sila sa bahay ni Finch, tauhan ni Dean. Mabilis na binaril ni Steve ang binti nito habang si Arthur na may walang pag-aalinlangang ginamit ang anak na babae nito bilang panakot. Sa huli, nalaman nila ang lahat ng detalye, si Dean ang nagtakda ng presyo sa ulo ni Harry, 50 milyong dolyar. Matapos ayusin ang plano, sinalakay nila ang convoy ni Dean. Si Steve, gamit ang boss, binangga ang mga escort. Si Arthur naman, ginamit ang truck ng basura upang habulin ang kotse ni Dean. Sa huli, nabangga nila ito at halos lahat ng sakay ay patay, maliban kay Dean. Sugatan itong gumapang palabas, ngunit sinalubong siya ng malamig na tingin ng dalawa at paulit-ulit na binaril hanggang mamatay. Plano ni Arthur, maglaho silang dalawa at magsimula ng panibagong buhay. Ngunit si Steve, hawak na ang baril ng kanyang ama, malinaw na nagbabalak ng iba. Sa isang gasolinahan, habang nagkukunwaring bumibili, pinuno niya ng gasolina ang paligid at mula sa malayo, pinasabog ang sasakyan ni Arthur. Ngunit sa video footage ng mga investigador, napatunayan, nakalabas si Arthur bago sumabog ang kotse. Sa bahay, habang tinatapos ang musika sa lumang plaka, isang wire ang nahila, nagpapasabog sa buong bahay. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi pa rin patay si Arthur. Buhay pa siya, at handa siyang patayin ang lahat ng gustong pumatay sa kanya.